Tinawag mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na professional liar si Jonathan Morales. Dating PDEA agent Jonathan Morales. Hindi talaga naman niya Mr. Maravillas. Napagkasinungaling nun. Kaya nga po mga kababayan, tinanggal as PNP member at saka PDEA agent. Tapos, pinaniwalaan mga kababayan ni Senator Botas. Bato. Botas talaga niya, Mr. Maravillas. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Senator Botas. Pinaniwalaan yung document kasi daw authentic siya. May kitang-kita niya yung butas. Kitang-kita talaga po. Kitang-kita ang butas po. Kaya sabi po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, professional liar niya yan. Taasa na po na tinawag na professional liar. Witness for hire, mga kababayan. Yan ang tingin ng ating mga netizens, ng ating mga mamamayang Pilipino. Isang witness for hire niya itong si Morales. Yung mga congressmen nga po, dodang-doda sa ginagawa mga kababayan ni Senator Bato. Nakapagtataka na niya na umabot pa ito sa third hearing. Ayan po yung press conference ng mga members ng Congress. Pakinggan po natin mga kababayan. Ayan po. Nakapagtaka na abot pa ito sa third hearing. This is a clear waste of time and waste of government's money, waste of taxpayers' money. So talagang nakakapagtaka kung bakit sabi niyo magkakaroon pa ng third hearing ito. Ako, hindi ko alam kung bakit magkakaroon pa ng third hearing. Nakakapagtaka talaga ito. Of course, nagiging katawa-tawa na ipatuloy pa ang mga hearings kung saan nakikita naman natin na halos wala nang patutunguhan at kung ano-ano na lang mga kwento para lang ang mahirap dito, clearly someone is benefiting from the opportunity and the audience siraan ng Pangulo at ang administrasyon. Yes! Paninira man talaga po, mga kababayan. Halatang-halata na paninira sa ating Pangulong BBM. So tinawag ng ating Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan na professional liar si Agent Morales. So sabi ng ating Pangulo, there was no sense anya in listening to Morales' remarks as the latter supposedly has a history of making. But before ko mga kababayan bigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naganap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta na lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po siya sa mga pains, mga
paninigas na mga kaso-kasuan. Pinapahid-pahid lang po siya sa mga pulses. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. False testimonies? Correct, mga kababayan. Talaga pong in aid of destabilization yung ginagawa po. Nung panahon, nag-testify pala yon against sa Ping Lacson. Yun yata yung hanap buhay noon. So yan po, mga kababayan. Si Morales, na nang tanungin po ni Jingo Estrada, ano na yung pangalan ng informant mo? Di ko na niya maalala. So yun ang sabi ng ating Pangulong Bongbong, amid the ongoing Senate probe on PDEA supposed leak operational documents from March 11, 2012 that allegedly implicated Marcos in actress Maricel Soriano in illegal drug use. Sabi ni Maricel, Sa lahat po ng nandito ngayong araw, ako po ay nakatanggap ng imbitasyon galing po kay Senador Bato de la Rosa para magbigay ng komento tungkol sa issue na pinag-uusapan dito sa hearing. Unang-unang humingi po ako ng paumanhin dahil hindi po ako sanay sa mga ganito. Alam niyo po, first time ko po talaga na makatanggap ng imbitasyon na humarap sa Senado. Nakakakaba at nakakatakot. Sa totoo lang po, hindi malinaw sa akin kung bakit po ako naimbitahan sa hearing. Nagtataka lang po ako dahil lahat po ng tumestigo dito ay nagsabing para sa akin na hindi man po ako abogado, sir. At sa usapang legal, mas nararapat po yata na ang abogado ko na lang po ang sumagot at magpaliwanag. Kung magkaroon man ho ng legal question, pinapahintulutan ko pong magsalita para sa akin si Attorney Agnes Maranan. Maraming salamat po, sir. sabi ni Maricel Soriano, hindi niya aklarado sa akin kung bakit nandito ako. Nalilituan niya ako kung bakit ako inimbita rito. Na pinatawag siya based sa testimony na hindi man daw po verified. Testimony po ni Morales na sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, professional liar niya yan. Sabi dito sa balita, in an interview, the President compared Morales to a karaoke machine that will play any song as long as you insert a coin into his slot. Witness for hire nga po, mga kababayan. This fellow is a professional liar. Para siyang jukebox. Nanginulugan naman niya ng coin, ng sinsilyo. Biglang tutugtog. Basta niya nagmagulog ka ng pera, kahit anong kantang gusto mo, kakantay niya. Yan niya yung hanap buhay niyan. Kaya professional liar ang tawag ko sa kanya. Paniwalang paniwala po si Senator Buta. Si Senator Bato dahil po sa butas ng dokumento raw. Sa akin na niya. Naniniwala ako, tinignan ko niya, nandiyan na niya yung document. So sabi ng ating Pangulo, there was no sense in listening to Morales' remarks as the latter supposedly has a history of making false testimonies. Walang saysay niya ang kanyang walang saysay. Tingnan mo na lang ang kanyang record. May rami siyang history na kung sino-sino sinasangkot, kung saan-saan. Sa kabaga, mga kababayan. Ngayon, Senator Jingo Estrada disclosed that Morales had been charged with criminal complaints in several local courts, including for violating Article 180 of the Revised Penal Code about false testimony. If this is true, estafa pending before Metropolitan Trial Court in Pasig City, slight physical injuries pending before Branch 72 Pasig City, sabi po ni Estrada. The facts presented niya in evidence clearly demonstrate
the questionable integrity at saka credibility nitong taong ito. And the same evidence refutes all accusations against the PIDEA in its current leadership. The statements given by this particular resource person against the agency and leadership are evidently perjurous anya, defamatory, and outright false. Sabi ng senador, kaya tatawa-tawa mga kababayan si Jinggoy, dinurog yung mga testimony ni Morales, Crinos examen po. Tinanong ni Jinggoy, ano ang pangalan ng informant mo? Hindi ko na niya maalala. What? So sabi dito sa balita, the PIDEA has already cleared President Marcos of his supposed inclusion in drugs watch list. Naging po si Bato, sinabi niya, nang tanungin siya mga kababayan noon, kung nakita niya yung pangalan ng ating Pangulong Bongbong, wala man yan sa lista. Ayan po, sabi ni Bato noong January 31, 2024, Marcos not in narco list, Bato. Senator Ronald De La Rosa confirmed that President Ferdinand Marcos was never included in any narco list when he was chief of the Philippine National Police, contradicting the allegation made by former President Rodrigo Duterte. Malinaw po. In an interview, De La Rosa said that during his entire stint as the country's top cop, he never saw Marcos' name in any list of personalities involved in illegal drug trade. Wala akong nakita, may mga chismis lang, pero sa aking mga listahan noong ako ay Chief PNP, wala akong nakita. De La Rosa said, refuting the allegation made by Duterte. Sa kabaga mga kababayan, maniwala ka pa dito kay Bato? Ipari-pariya sila ng kanyang amo. Unang-una, kung nasa lista po si President Bongbong noon, ang tanong po, bakit hindi nila hinuli? Tama? When asked if Marcos was ever investigated nor suspected of illegal drugs, the former PNP chief said, wala, hindi namin siya inimbestigahan. De La Rosa's statement concurs with the Philippine Drug Enforcement Agency, PIDEA, which also contradicted the former president's claim, stressing that Marcos' name was never included ever since the National Drug Enforcement System or NDIS was created. Kaya po malamang sa malamang, yung document na sinasabing leaked document po, fabricated man lang po ni Morales. At alam na ninyo kung sino ang utak noon, kung sino yung possible na nagbayad kay Morales, nasabi ng ating Pangulong Bongbong, para niya yung jukebox, pag ginulugan mo ng Cohen, kahit anong kanta niya, itutugtog niya. So sabi rito, based on all foregoing facts, the PIDEA asserts that President Marcos Jr. is not and was never in its watch list, sabi po ng PIDEA. So yan po mga kababayan, ang mga balita ngayon, yung ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.